Good day mga katek! Today po, pag-uusapan at i-compare natin ang dalawang latest home prepaid Wi-Fi ng PLDT at ng Globe. So before po tayo mag-start, ipapakita ko po sa inyo ang old version nila. Ito po yung sa PLDT, ito naman po yung sa Globe. At meron po tayong comparison nito at ililink ko po sa description ang video nito. So, start na po tayo agad. First po ay i-test or i-check natin yung price. So, sa Globe po ay meron po siyang 999 while sa PLDT ay meron siyang 995. Pareho po silang merong free 10 gig ng data. Ito po, free 10 gig data. At ito po yung box nila. So, kung mapapansin nyo po, yung box nila nawala po yung price tag kasi nabili ko po si PLDT ng 2K while si Globe ay nabili ko ng 1.3. Magkaiba po yung price dahil hindi po ito sa official store ko po nabili ko lang po ito sa marketplace. At mag-ingat lang po kayo sa pricing. So ngayon alam nyo na 999 at 995. So next comparison po natin ay ang height. So mas mataas po ng kaunti si PLDT kaysa sa ni Globe. At next comparison po natin ay yung width. So, ipagtabi po natin silang dalawa. Ito po. So, mas malapad po si PLDT kaysa sa ni Globe. So, medyo mas maliit talaga si Globe. So, ito po yung comparison nila. So, next comparison po natin ay yung bigat niya. So, si PLDT po ay mas magaan kaysa sa ni Globe. So, pero ang pinakamagaan po sa kanila ay itong si Black. Mas magaan. Ito malaki po si White. So, next comparison po natin is yung LAN cable po. Si PLDT po ay meron po siyang dalawang available na LAN connection. While si Globe po ay meron lang po siyang isa. So, next comparison po natin ay yung buttons. So, ang reset button ni Globe ay nandito po, while ang reset button naman ni PLDT ay nandito. At nandito na rin po yung WPS na button, while sa button naman ng WPS ni Globe ay nandito. Now, si Globe po, meron po siyang power button, while si PLDT ay wala. So, plug and play lang po si PLDT. Kapag ni-remove nyo po to, ay yan po yung off nya. At pag tinag in nyo po, yan na po yung turn on nya. So, next comparison naman po natin ay yung antenna. So, first, si PLDT po ay wala po siyang output ng antenna. While si Globe ay meron po siyang isa. At nandito po siya. So, open po natin para makita nyo. So, yan po yung output ng antenna nya. At pwede po kayong bumili ng antenna. So, dito naman sa PLDT, itong lalagyan na ito or yung section na ito ay para po sa SIM card. So, check po natin. So, yan po yung SIM card. At ito po ay micro USB para po sa mga software updates nito or mga access admin. So, ganyan po. So, ang SIM card naman po ni Globe, ang lalagyan naman po niya ay nandito po. So, ito po. Kung i-open nyo po yan, kung i-remove nyo po yan, nandito po yung SIM card niya. So, yan po. Balik natin muli. So, next comparison naman po natin ay yung boot time. So, ito-turn on natin silang dalawa ng sabay. So, let's start po. So, si PLDT o si Globe po ay meron po siyang switch button. Ilo-long press lang po natin. While si PLDT ay ipa-plug lang po natin. So, 1, 2, 3. So, si PLDT po ay on siya kaagad. Pero, yung internet connection niya ay loading pa rin. While si Globe naman, turn on niya. At i-check natin yung Wi-Fi. So, si Globe po ay wala pa. Si PLDT ay dito na sa connection natin.
So loading pa rin yung internet ni Globe, while si PLDT ay nagka-internet na. So almost sabay lang po sila, pero mas naguna po yung si PLDT kaysa sa ni Globe. So yan po. So next comparison naman po natin is yung user login or yung dashboard. So first po is yung sa PLDT. Para ma-access nyo po ay punta lang po kayo sa PLDT Home Wi-Fi Settings.net at ito po yung display nya at login lang po kayo gamit yung nasa likod ng PLDT router nyo or yung modem. So dito po siya. So ito po, PLDT Home. So kung na-change pass nyo po, yan po yung i-input nyo. While sa Globe naman po ay access nyo lang po si 254 at ito po yung display nya. Meron na po siyang agad na overview, unlike po ni PLDT na login agad. So click nyo lang po yung login at yung gagamitin nyo po sa pag login ay makikita nyo sa likod na modem. So andito po siya. So yan po. At i-change na lang po para sure po. Next comparison naman po natin is yung load promo nila. So first natin i-check is yung PLDT Home. So ito po yung mga plan nila, yung farm load. At sa Globe naman po is ito. Medyo marami po itong sa Globe, pero gumawa po ako ng spreadsheet para mas maintindihan pa natin at makita natin yung difference sa kanilang dalawa. At I will try my best po na explain po at sana maintindihan nyo po at sana po ma-explain ko po ng maayos. So first po is yung sa 15 pesos, valid for 1 day. Meron po sila both si PLDT at Globe na 1 gig. Sa 50 naman, same din po, 3 gig at 3 gig. Pero sa Globe po is meron po siyang requirements na dapat naka-register po kayo ng HomeSurf na 15 at gamitin nyo po yung GoSurf para makakuha po kayo ng 3 gig. So ganun po siya. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ginawa ng Globe, pero ganun po siya. So next naman po is yung 199 7 days. So si Globe HomeSurf meron po siyang 23 gig na plan, while si PLDT meron po siyang 24. So sa PLDT makakasave tayo ng 1 gig. Sa HomeWatch, explain ko po yan mamaya kasi medyo complicated po yan. So focus lang po muna tayo sa HomeSurf at FarmLoad. So next is sa 599. So 15 days. At sa Globe is meron siyang 55 gig. At dito naman sa PLDT meron siyang 80. So save siya ng 25 gig. Napakalaki po ng savings niya kumpara sa Globe HomeSurf. Dito naman po sa 999, 30 days, meron siyang 95, while sa PLDT, 130. So save naman po tayo ng 35. Now, dito naman po sa 1499, 30 days pa rin po, 130. Dito naman sa PLDT is 200. Napakalaki po ng savings ng 70 gig. Pero si Globe po, meron po siyang tinatawag na HomeWatch. So before ko po explain to, take note po na yung data nilang dalawa, HomeSurf at FarmLoad is same po na pure data na wala pong like video lang ganon, di tulad ni HomeWatch. So dito na po tayo sa HomeWatch. Si HomeWatch po ay meron po siyang 34 gig sa 199 po yan. Sa 199 same lang po. Sa 199 may 34 gig, 6 gig data plus 4 gig daily videos. So I will try my best po to explain this. So yung 6 gig na data po is parang same po siya ng data dito sa FarmLoad at HomeSurf na pure data talaga. While itong 4 gig na daily videos is ito yung
gagamitin kapag gumamit kayo ng videos. So maganda po ang HomeWatch kapag nag-stream kayo ng YouTube or Netflix or kahit ano pong video na websites. So like Twitch po. So yung explanation dito is ito, example. So 4 gig, which is ito po, 4 gig times 7 days equals 28 gig plus 6 equals to 34. So kaya 34 po siya. Now sample po dito sa 6 gig, sample nag-Instagram po kayo at nag-scroll kayo na show yung photo. Ang gagamitan na data ni Globe doon is itong 6 gig. Kapag naubos na po yung 6 gig, ay hindi na kayo makaka-show ng photo sa Instagram. Pero kapag hindi pa naubos yung 4 gig ng daily video mo, mag-show pa rin yung mga videos. Now kapag naubos na yung 6 gig at saka 4 gig mo within that day, in the next day po, meron na naman kayong 4 gig na daily videos. Pero si 6 gig hindi na, wala na po kayong data. So like si 6 gig is hindi po siya daily. So siya na po yung data nyo within 7 days. So sana maintindihan nyo po na nagre-reset po si 4 gig kasi daily videos siya. So ganun po yung explanation. So on and so forth po dito sa mga plan niya. So dito po sa next sa 599 is 75 gig at 20 gig yung masasave mo from 55 gig ng HomeSurf. So dito naman sa 999 is 140 gig. So 20 gig plus 4 gig daily, which is 4 times 30 equals 120 plus 20 equals 140 gig. So ganoon. So 45 gig yung masasave mo. Next naman is yung 280 gig data plus 4 gig daily videos. So 4 times 30, 120 plus 80 equals to 200. So para sa akin po, maganda po yan sa streaming lang. So kung ikukumpara, kung papiliin ako sa mga plan nila, mas gugustuhin ko po si PLDT Famload kasi pure po na data. Kahit ano po yung gawin nyo, like for example video stream or photo sa Instagram, Facebook. So lahat po magagawa nung data nito. Hindi po tulad ng HomeWatch na 80 gig lang plus 4 gig daily videos. Para sa akin po, hindi ko alam, parang kulang po yung 4 gig daily. So parang gano'n na po. Pero kung sa phone lang po kayo at gumagamit lang po kayo ng mga lower na stream quality, so worth it po to. So, okay naman po siguro to. Pero hindi po ako gumagamit ng HomeWatch. So ito po yung mga save niya. Ito po ng save nyo po sa PLDT versus dito sa Globe HomeSurf. So sana po na-explain ko po ng maayos at sana po ay nalinawagan po kayo. So yan po. So next po is kung saan at kung paano mag-load. At unahin natin po ang PLDT. So gagamitin ko po ang illustration ng box para po ma-explain po, at nandito na po halos lahat, at meron pa po akong idadagdag. So first po is itong mga stores. So basically po, kahit sa ang store po na nagbebenta ng regular load o ng smart, at itatanong nyo lang po kung meron pong available na prepaid wifi or regular load lang ng smart. So next naman po dito ay sa PayMaya. So kung meron po kayong app na PayMaya or account ng PayMaya, napaka-simple lang po at napakadali pong mag-load. So pwede din po sa GCash, papakita ko po mamaya. So pasa-load naman po is kapag meron kang load or kaibigan mong may load, so direct mong i-load ito or i-register galing sa phone mo. So next naman is itong app.
So meron po silang application. Ang name po is My PLDT Smart App. Download nyo lang po yan. So para po makapag-register kayo galing sa regular load. So papakita ko po yung way kung paano mag-register gamit yung PayMaya at GCash at sa dashboard din po naman. So first po dito po sa PayMaya. So screenshot lang po ito lahat dahil nandito po lahat sa phone ko at ginagamit ko sa video. So once na meron na po kayong account ng PayMaya, i-click nyo lang po yung load. Ito po. So after nyo pong maklik, ito po ang lalabas. So may search button po dito. So search nyo lang po yung PLDT. Now after po nyo i-search yung PLDT, lalabas po itong list ng mga options ng farm load. So makikita nyo po lahat dyan at meron pa pong discount. So ganon. So click nyo lang po yan at i-register at i-confirm. So yan lang po. Yan po ka-simple. At next naman po ay yung GCash. So after nyo pong i-login yung GCash account nyo, click nyo lang po sa buy load. So after nyo pong i-buy load, ito po yung lalabas. So input nyo lang po yung number nyo. So click nyo lang po yung next. So after nyo pong maklik yung next, click nyo po dito sa broadband na menu. So after nyo pong makita tong mga options, dito po sila lahat. Yung farm load 15, farm load 199, lahat po ng available. So click nyo lang po yung isa sa kanila at i-confirm. So confirm lang po at yun. Next naman po ay itong app ng PLDT, which is ang My PLDT Smart App. So ito po yung display niya pag na-register nyo na po. At kapag meron po kayong multiple accounts, ito po yung display niya sa ibaba. So para po mag-load, mag-register at makita yung account nyo, click nyo lang po itong view accounts. At after po nang maklik nyo, ito po yung magdi-display. At para po maload nyo po yung regular load nyo na magdi-display dapat dito or dito, ay i-click nyo lang po itong promo. So after po na maklik nyo yung promo, ito po yung lalabas. So i-click nyo lang po yung gusto nyong promo at once maklik nyo na po, like for example ito po, ang lalabas po ay ito, confirmation po. So after po that ay meron na po kayong load. So next naman po is sa laptop naman po or dito sa PLDT Home Wi-Fi settings. So after nyo pong i-login yung account nyo, yung router nyo, is ito yung magdi-display at click nyo lang po dito sa monitor my usage. So after nyo pong maklik yan, is lalabas po ito. So kapag i-click nyo po yung view balance, ito po yung lalabas. So currently ito po yung plan ko. So para po makapag-load po kayo gamit yung regular load nyo, so click nyo lang po yung load up at ito po yung lalabas. So kapag lumabas na po ito, pili lang po kayo sa plan nyo, like for example po ito. So click lang nyo po at confirm. So kung may load po kayo, ay ma-register na po ito. So yan lang po kasimple yung pag-load sa PLDT. So next naman po is Globe. So ang Globe po, almost same lang din po sila ng PLDT, na meron din po silang app na Globe at Home, at pwede din po sa GCash or PayMaya, at pwede din po sa sari-sari store. Same po ng PLDT na regular load lang, or ask nyo lang po if available ang home surf or home watch. So yan po. So papakita ko po sa inyo yung sa GCash at sa PayMaya. So dito po sa screenshot natin. So example po, if nasa account na po kayo ng GCash nyo, click nyo lang po yung buy load. So pag na-click nyo na po yon, enter nyo lang po yung number nyo, at pagkatapos po ay pumunta kayo sa broadband na menu at select nyo lang po yung
plan na gusto nyo, yung home surf or yung home watch o kahit ano po yung gusto nyo at confirm. So next naman po ay sa PayMaya. So sa PayMaya po, same lang po, click nyo lang din po yung load and then search nyo ang home surf. So lalabas po lahat ng options. At next naman is yung home watch. So search nyo lang din po yan at lalabas po lahat. So once i-click nyo po yan, confirm at proceed. So yan, makakapagpa-load na po kayo. So next naman po is ang paggamit ng Globe at Home app. So once na-click na po nyo yung icon nya, ito po yung lalabas. Next ay ito, magdi-display na po yung information. Ito po yung prepaid wifi na number at yung name nya na ni-register nyo. So first i-register nyo po ito. So makikita nyo po dito yung usage at yung kung ilan na po yung natitira. So click nyo lang po yung go to dashboard. So pag na-click nyo na po yan, ito po yung magdi-display. At pagkatapos po ay i-click nyo lang po yung get more data or details or kung anong gusto nyo, basta sa load po ay sa get more data. So ito po yung lalabas, yung mga options. So almost same lang po sa GCash or PayMaya. At after that, click nyo lang po yung subscribe. Okay, so confirm nyo lang po ito via GCash or yung promo T-Mobile. So ganyan lang po at i-confirm. So yan lang po. So another way po is yung load nyo. So sample po, itong phone ko na ito ay may load po ako na 50 or 200 at gusto ko pong loadan yung wifi ko. So ito. So first po nyong gagawin ay ite-text nyo. So sample po, home surf 15. Ite-text nyo po sa number ng prepaid wifi nyo. Sample ito po. So start po ng 2945. So yan po yung number ko. Start po ng 2 para pa sa load po. Pero ang i-text nyo po ay home surf or yung promo. So after nyo pong i-text yan, mag-reply po kayo ng yes kapag na-receive nyo itong message na ito. Reply lang po kayo ng yes. After po nyan ay magme-message po si Globe ng successfully shared home surf. So ganyan po. Ganyan lang po kasimple. Mabilis po yan ang proseso ng Globe. So next naman po na option ay itong Globe at Home Facebook page. So pwede po kayong mag-register dito o mag-inquire. So click nyo lang po yung send message. At dito po, ito po yung lalabas. So click nyo lang po itong menu dito. So click nyo lang po yan at click mo yung manage my account. So yan po, sample po yan. Click my manage account. So click lang po yung prepaid. So ito. So mag-reply po ito agad yung AI. So ito po yung options, yung activate, yung 10 gig, yung register promo. So nandito po lahat. So click lang po kayo, select lang po kayo. Nandito din po yung check load balance. So nandito din po yung setup modem. Lahat po nandito, yung help nandito po. So click nyo lang po at sundin nyo lang po yung mga instructions. So sample natin tong activate dahil hindi ko pa po na-activate yung 10 gig ko. So so this is my modem. Click lang natin or try natin sa iba. So yun nga. So this is my modem. Try natin. Mabilis lang naman po silang mag-reply. So check natin if connected tayo. Sa PLDT tayo naka-connect. So try natin sa mag-switch tayo ng Globe. Ako na po yung number ko. So send natin to. So click lang natin yung send. So yan. Please confirm that your number. Yes.
processing. Congratulations, which is also now below free. Alright, so yan po yung sample. Napakabilis lang po ng transaction dito sa Globe na AI or chatbot. Chatbot po yung tawag dito sa kanila. Spell test na po tayo mga ka-tech. So, before po tayo mag-spell test, remind ko lang po na ang ginagamit po nating settings sa dalawang prepaid wifi na speed test na ito ay default settings po lahat. Wala po tayong binago sa band or sa 3G, 2G nya. So, default lang po talaga lahat. Wala po ang admin access, wala pong ganon. So, itong test na gagawin ko po ay last test po sa 24 hours ng pag-test ko. So, almost every hour po akong nag-test. So, yung test po natin is via LAN at via Wi-Fi. So, sa Wi-Fi po, ito po yung ginagamit ko, yung Mac po, 13-inch. At sa LAN naman po, it is itong HP. So, let's start po na mag final test. At ipapakita ko po sa inyo sa last yung graph noong 24 hours test. So, una po ay yung sa Globe. So, connected po siya sa Mac ko. So, first test natin or last test natin is Globe. So, yan po. So, while running po yung test natin, i-run din po natin si PLDT via LAN. So, dito po, run po natin to. Right? So, each account, each speed test po ay may account po sila. So, yan po, Balastek, PLDT, LAN. So, dito naman po, PLDT Globe. So, dito naman po, Balastek Globe. Ito naman po is PLDT. So, yan po, running po siya. So, sa Globe po, isa lang po yung server na ginagamit natin, which is ang Globe Telecom Cebu. Kasi nasa Cebu po ako. So, katatapos lang po ng sa Globe, Wi-Fi po ito, Wi-Fi. So, meron po siyang 30 ms ping, 2.38 na upload at 5.45 na upload. So, dito naman, katatapos lang po ng PLDT na LAN. So, sa PLDT na LAN po, gumagamit po tayo ng smart at smart communication ins sa Cebu. So, lahat po ng test natin ay the same po, para same po na at patas po yung test. So, sa LAN po ng PLDT, 17 ping, 13 download at 18 yung upload. So, switch naman po tayo sa Globe na LAN. So, remove natin to at so, log na natin yung sa Globe. So, switch naman po tayo dito sa PLDT. Alright. So, dito, ito yung previous test ko po. So, refresh po natin. Yan. So, dito naman po, refresh din po natin. Ito. Previous test ko po yan kanina. So, na-refresh na po itong sa Wi-Fi para sa PLDT. So, let's run na po. So, same lang po to sa LAN, Smart Communication Ins, Cebu, at Smart. So, run or go. So, dito naman sa Globe na LAN, wait natin na mag-load. So, yun. Finding server siya. Well, dito naman sa PLDT na Wi-Fi, 29 ping na po siya. So, yun. Natapos na po yung sa PLDT na Wi-Fi. Meron po siyang 29 na ping, 10 download, at 14 na upload. So, dito naman sa LAN ng Globe, run na po natin kasi na-detect na yung server, which is yung Globe Telecom na Cebu. So, run po natin. So,
while running po yan, isi-set natin, show natin yung graph nung sa Wi-Fi. So click lang po natin itong results. So refresh natin. So dito naman sa globe, refresh lang po, refresh. Right, so hindi pa rin po natatapos tong sa globe. So filter lang po natin na ignore hanggang sa 12. So okay, so ito po yung graph ng globe. So dito naman update natin itong filter. So filter from 12. Okay, so yan na po yung filter, yung graph natin. So natapos na po yung test ng LAN sa globe. So yun pong result, 30 ping, 2.0 download at upload ng 5. So show lang po natin yung history para ma-compare natin yung mga graph niya. So dito naman po sa PLDT, show natin yung history result. Yan. So first ko pong ipapakita is itong Wi-Fi. So mamaya na po itong sa LAN, Wi-Fi po muna. So first po is yung download. So ito yung PLDT. So first natin gagawin yung PLDT. So sa download po, makikita nyo meron po siyang white na graph. Ito po. So meaning po nitong 21.82 is siya po yung US average download. So meaning po yan, siya po yung binabasihan. So sa first test natin, meron isusort natin from the start. So yan. So 6:11 AM ng 14 tayo nagtapos. Pag click natin yung start is 6:43 ng 13. So yan. So yung first test natin is 17 ms ping, 2.54 na download at upload ng 2.54 din. So ito yung graph niya from 2.4 naging 1.38, naging 5, naging 2, naging 0. So itong dito po na part is dito na po yung mga tanghali, dito yung hapon. So dito yung paggabi na po. So mga alas 6 po siguro ito. So paggabi hanggang sa naging madaling araw. So 14. So 14 po is alas 12 ng gabi. So makikita nyo na unti-unting nag-curve yung graph. So 1.66 na po at naging 12 at naging 7 at 8. So naging mas malakas po siya sa madaling araw. So pansin nyo po yung graph from after po nito ng alas 6, ito na po yung next niya. So parang ganon. So ang hina-hina po sa araw po talaga. So ito. So madaling araw lang po siya malakas yung download ng PLDT. So check naman. So check natin yung mga ping niya at download. So nakalista. So far naman po sa ping niya ay maliliit lang po naman. Hindi naman masyadong kasing like 100 up. Hindi naman po ganon. So pansin nyo po. Yan. Yan. So same po yan ng server lahat. Every hour po yan almost. So ito yung gamitin natin para smooth. So sana nakita nyo. So yan po yung download ng PLDT Wi-Fi. So dito naman po tayo sa globe. So ito po yung globe. Almost same naman po siya. Malakas po siya nung alas 6 at naging malakas din sa
madaling araw. So check natin yung graph. So 5 Mbps naging 1, 4, 0, 1. So ganyan po yung graph niya, yung results. So dito po ito po yung alas 12. So dito po nag-start na naging malakas na po yung mga results niya sa download. So almost same lang po talaga dito, pero mas may maraming malakas na test si PLDT. Ayan po. So check natin yung ping. So mapapansin nyo po sa ping, so i-sort natin po sa from start. So yan 13. Alright, so yan. So kung mapapansin nyo po sa graph nya versus dito sa dito sa ping nya, is medyo mas malaki yung sa globe. So yan, zoom out natin. So yan po yung mga results po natin. Sana makikita nyo. Almost same lang po talaga sa PLDT. Malakas lang po silang dalawa kapag madaling araw. So check naman yung best result naman po niya. Ito po is 12 Mbps na download at 5.45 na upload. While dito naman sa PLDT is meron siyang best ng 12 na download at 22 na upload. So let's check po sa upload. So sa PLDT, sadyang malakas po yung upload ng PLDT. So ito po yung graph nya. So kung mapapansin nyo po yung average upload sa US, yung average upload nya, which is itong white na 9.89, ito po yun. So lumagpas po si PLDT sa average, which is naging 20. So ito po yung sa alas 6, 2, naging 15, naging 14, naging 6, naging 20. At dito sa madaling araw, dito mas lumakas siya. Nag-down lang siya ng konti. Ito, napaka-down din, pero bumalik naman sa napakalakas ng 22. So yan po yung graph ng upload. So check natin yung so same lang po siya dito, yung graph lang yung nagiba. So check natin itong sa globe. So sa globe naman is ito yung graph nya. So kung mapapansin nyo po is yung average upload ng US is 9.89. Hindi po nakaabot si globe. So yan po, medyo mahina po talaga si globe, or sadyang malakas lang po si PLDT in terms of upload. So yan po yung test natin. Yan, pabago-bago po. Now, sa madaling araw, naging lumobo naman siya dito. Consistent naman siya dito. So yan yung graph natin para sa Wi-Fi. Sa Wi-Fi ng dalawang prepaid Wi-Fi na ito. So sana naliwanagan kayo dyan. So next naman natin na titignan is itong sa LAN. So LAN connection po, para po wala pong interference ng Wi-Fi. So ganun po. So first check natin is ang PLDT again. So ito po, sa download almost same lang po sila ng sa Wi-Fi. So check natin again sa Wi-Fi. So yan po ang download ng Wi-Fi. So ito naman yung sa LAN. So almost the same naman po sila. Yan po. So check natin yung best. So 13.97 at 25.70 yung upload. So
almost same lang talaga. Mas malakas lang sila ng konti. So yan po. Scroll ko po dito. Yan po. Sana makita nyo. So yung ping talaga ni PLDT is masyadong mababa po siya kumpara po sa Globe. So yan po. Yan po. Sana nakikita nyo. Yan po yung test natin. So start natin ito noong 4:13. So click lang natin. Click natin muli. Ayaw niya. So ayaw niya. Basta yan, ito yung latest hanggang sa start po dito sa baba. So yan po. So next naman nating i-check is yung sa Globe. So ito yung sa Globe. Ito yung graph niya. So check naman natin yung graph ng sa Wi-Fi. Ito po yung graph niya sa Wi-Fi. Ito yung sa LAN. So almost same din naman. Talagang malakas kung madaling araw. So yung best ni Globe na LAN is 10 yung download 10.22 at upload ng 5.74, while dito naman sa Wi-Fi is 12.42 at 5.45. So mas malakas pa si Wi-Fi. Mas malakas pa si Wi-Fi kaysa sa LAN. So yan. Sana makita nyo ng klaro. So ito po yung lahat ng test natin. So mapapansin nyo yung ping niya talaga kontra dito sa PLDT. Yun, yung ping. Yun, medyo may lumaki sa PLDT at naging 300 pa. Pero mostly is maliit lang kumpara naman dito sa Globe. So consistent naman si Globe, wala namang umabot ng 300 tulad na PLDT. So makita nyo dyan, yan yung test natin lahat. Ito po. So let's check naman po sa upload. So check natin yung graph ng upload. So yan yung sa Globe. Yan yung graph niya from 6 AM to 6 AM again. So 24 hours. So check natin yung upload again dito. So almost the same din talaga. See? Walang pinagkaiba po. So same lang po sila na hindi po umabot sa average na upload speed sa US. So yan po yung average, yung white ito. Hindi po lumagpas. While si PLDT naman, check natin. PLDT naman ito ay lumagpas. So check natin dito sa Wi-Fi yung graph. So yan yung sa Wi-Fi. Ito yung sa LAN. Almost the same. Lumagpas sila sa average upload ng US. So yan po. So sana maliwanagan kayo sa speed test na ito. At sa speed test na ito ay ano lang talaga, default settings lang po yung ginamit natin. So yan po. Yan po yung dalawang prepaid Wi-Fi natin. Yan. Yan po. So almost every hours po, wala pa po akong tulog para lang po mag-test nito. At iti-test din po natin yung sa ML at sa YouTube. So sa ML po, gamitin ko po ay yung GoPro ko kasi wala na po akong ibang pang video. So sana po klaro po ito. So sa YouTube naman, gagamitin ko yung isa kong laptop, yung sa Windows, dalawang Windows. So let's test po sa ML. So let's go to ML po. So next test naman po natin is yung ML. So
itong phone na ito ay nakakonect po sa Globe, while ito naman pong iPhone ko ay nakakonect po sa PLDT. At ito-test natin ngayon at maglalaro kami ng Brawl. So initially po, meron po siyang sa akin sa PLDT, meron po siyang 108 ms. Sana makita nyo po, 108 ms. So dito naman po sa Globe, meron po siya initially na 63 ms. Ito po, sana makita nyo po. So maglaro kami ng Brawl. So dito sa loading natin, itetest natin kung sino ang mas unang mag-load. So initially po ay una po ako, 100% na po ako, at PLDT po ako. Well, dito sa Globe 50% pa, 55. Ito po yung sa Globe, ito naman po yung sa akin. So initially po yung ping ko ay 60 ms, while sa Globe naman po ay meron po siyang 67 ms. So maglaro po kami. So 2 minutes into the game po, si PLDT po is 43 ms. Nakakaranas po ako ng lag minsan. At sa Globe naman ay steady lang po na 60 to 40 ms at wala pong lag. So yun, nag-lag po siya ng kaunti. Nag-red po, nag 285 po yung ping ko ng saglit. Si Globe naman po, 3 minutes o to 4 minutes into the game ay okay lang po naman. Wala pong lag. Yun, nag-red po, nag-yellow. Nag 125 po, nag 90 yung MS niya, pero hindi po katulad nung sa PLDT na naging 280. Yun, nag-lag na naman. Maabot ng 300 po, 285 po. So ngayon, yun, nag-lag po si PLDT, while si Globe is okay pa naman. Ito. So nag-lag po ako doon sa PLDT po yun, while si Globe is stable naman po. Isang beses lang po kami nag-lag sa Globe, pero naka-recover naman po agad. Yun, nag-lag na naman sa Clash. So yun, patay ako. Natapos na po namin yung Brawl. So ang performance po ng Globe yung mas okay. Hindi po siya masyadong lag. Minsan lang po, twice lang po nag-lag ng kaunti. At si PLDT naman po ay lag talaga siya, lalo naman pag nag clash. At minsan din po kahit hindi nag-clash, from 60 ms nagiging 300 at bumabalik. So ganun po. Lag po yung sa PLDT. Yung Globe po okay naman po. So YouTube check naman po tayo, at i-check natin si PLDT gamit po si HP laptop po natin, at si Globe naman po ay si Asus. So gagamitin po natin ang LAN cable sa bawat isa po para po makuha natin yung full power po nila. So same pa rin po, default settings lang po yung gagamitin natin. So first test natin po ay yung pag-enter ng YouTube. So sabay po nating i-enter ito. 1, 2, 3. Yan. So sabay po nating i-enter. So mas una pong nag-show si PLDT kaysa sa ni Globe. So pero mas una po si Globe
na nag-load. Okay? So, search po natin yung account ko. So, isa-search natin yung channel natin at sabay naman natin itong i-search. So, yun. Almost same lang na plan yung load niya. So, una pong nag-play ng ads si PLDT. Sunod naman po si Globe. So, skip po natin. So, yun. Nag-play po agad si PLDT. So, check natin yung quality. So, yung quality naman po ni PLDT ay 480 while si Globe ay nasa 240. So, auto po yung selected natin. So, mas una pong nag-play si PLDT pero mas high quality po siya versus po ni Globe na medyo na-delay ng kaunti lang po pero lower version. So, try naman natin yung i-click yung sa ibang video. So, una pa rin pong nag-play si PLDT. At yung quality, check natin. Same pa rin po. 480 at 360. So, manually change po natin to the highest po na quality. So, 1080. One, two, three. Change to highest quality po. So, una pong nag-play si PLDT na change ko to 1080. Well, si Globe naman po ay loading pa po. So, loading pa rin po si Globe. So, loading pa rin yung Globe. So, try again natin po. So, una talaga pong nag-play si PLDT. So, yan po yung YouTube test natin sa dalawa. So, conclusion ko po sa dalawang prepaid wifi na ito po, to be honest po, ang hina po talaga nila, lalo po sa daytime at sa gabi. At malakas lang po talaga sila sa madaling araw. So, kung pwede po talaga, kung meron pong fiber o VDSL sa lugar nyo, yun na lang po ang ipa-install nyo para hindi po sumakit yung ulo nyo at para wala pong problema sa online class o yung trabaho nyo. So, pero po, pag papapiliin po ako sa dalawang ito, siguro po pipiliin ko yung PLDT dahil po work from home po ako, remote po ako, at yung download, upload niya ay napakalakas. So, malaking tulong po yun sa everyday meeting namin. So, si Globe naman, okay lang naman siya sa gaming, steady naman siya versus sa PLDT. So, dahil po may work po ako, kaya po pipiliin ko si PLDT. Kung gaming naman, pipiliin ko si Globe po. So, in terms naman po yung
yung user friendly at walang hassle sa setup, ganon. Si Globe naman okay na okay. Ang hate ko lang po talaga sa PLDT po ay yung palaging nagdi-disconnect. So almost 10 times po akong nag-disconnect sa PLDT. Kailangan ko pa pong i-open at i-remove yung SIM para lang po bumalik yung internet. At hindi ko alam kung bakit ganon po siya, laging nagre-red. So yan po yung hassle po ng PLDT. Pero so far po yung mga test na ginawa natin, yung performance niya sa YouTube, daw yung sa gaming napakahina niya, hindi po maganda yung ping niya. Pero sa work po, dahil sa maganda yung upload niya, nakakatulong po yun sa mga meetings ko, kaya okay po ako sa PLDT. So pag naglalaro naman, kayo naman po si Globe. So yan po ang masasabi ko, napakahina po talaga nila, to be honest. Kung pwede lang po talaga yung fiber na po talaga agad kayo. Meron po akong fiber dito sa bahay, kaya wala po talaga akong hindi ko na po ginagamit ito sa work. Dati po yung dalawang ito po ginamit ko po ito, at yung black dati yung wala pa po akong fiber. So combine ko po silang dalawa. So kung pwede naman po, combine na lang po nyo na silang dalawa kung wala po talagang options. So yan po yung review natin. At last note lang po, kapag nag Windows 10 po kayo, turn off nyo po yung Windows Update nyo para po hindi po lumakas yung data consumption. So yan lang po yung review natin. At ito po si Balas Tech. Keep safe po everyone, at salamat.